when Blacklist was on its prime. Na sabihin na lang natin na yung, hindi naman prime, parang yung kakabalik pa lang, kakalabas pa lang pala ng UB lineup, yun yung pinakamalakas na reactive playstyle eh. Literal the strongest reactive playstyle. Yung ngayon naman kasi parang nare-reward na yung proactive playstyle eh. Talagang nagkaroon ng 2 years of dominance ng UB bago naging proactive ang laro. At nakita nyo, tumatakbo na po ang ating draft. Thank you to the crowd here in the MPL Arena for making noise. Maraming salamat sa inyong energy. Franco gets banned out there in the second phase by Minana Evos. Again, to run back the picks. Pakito, mukhang yun yung naging priority pick dito ng Omega. Flexible, but dahil nga nagpakita na dito ng Martes, alam na natin kung saan mapupunta yung mga pyesa nila. Pero naman dito para sa Minana Evos, meron pa rin silang sense of flexibility. Yung Joy, pwede mo ilagay sa XP, pero pwede mo rin jungle. It's the same thing with Fredrin. Pero ang gusto ko lang dito sa Joy pick na to is they recognize na aside sa may flex, it's a good matchup already for the Martes. And it's also Hero that deals with the Bruno really, really well. Most likely baka nga EXP pa to para meron siyang hawak na vengeance. Para hindi siya agad-agad kayang patayin ng Bruno. And again, already a good matchup for with the Martes. So kailangan isipin dito ng Smart Omega is yung tank support na pwedeng kunin ng Minana Evos. Interesting ban, however, Diggy ang binan ng Minana Evos. So most likely makakita tayo dito ng mga set heroes. Come na from them. Baka sila yung kumuha ng Grok ulit. Ang kinagita ng Grok dito is you're also preventing Smart Omega from picking up the Grok kasi may hawak ang Claude. And it also adds to the flexibility factor. Kasi ngayon, bigla mo makikita, shucks, anong role nitong mga hero na to? Ang ganda ng read ng Minana Evos dito sa draft ng laro. At para makontrolado nila yung takbo ng draft kontra sa Omega. 4th pick here. Kunin mo ba, magkuha ka na ba dito ng room o papakita mo na yung gusto nila kunin, ayaw nila ibigay yung pero hawak ng Omega yung Grok? Oo. Oh my goodness. Tsaka may Claude sila. Tapos meron din silang Valentina na ito yung masayang mang-agaw ng Joy Ultimate eh. Na full stacks kahit hindi ka sumayaw. At hindi lang pang opensa, pwede mo rin gamitin pantakas. Pag ginamit mo na yung burst mo, yung mga dash mo, oo, masakit. Pero at the same time, meron ka din pantakas kung nakapunta ka sa lugar na ayaw mo puntahan. What if? Selena or Gord? Alam mo, medyo mababaliw ako pag nagkasilina kasi ang tagal Oy! Ayan, gusto ko to. Nakita natin kahapon to eh. Nakita natin tong kahapon. Sayang, wala man yung labi-dabi-dabi. Thank you for the heart. Wala bang ganun? Sakto yung impression mo ng Angela. Ang problema kasi kapag nag-Angela sila, same nung nangyari sa TNC kahapon. Wala kang burst damage. Wala kang burst damage. And ang problema mo, if you're Minana Evos, you're up against Smart Omega, overwhelming yung damage output sa side ng Barangay. And I feel like they needed a save that also has damage, which fits the build perfectly with the Faramis pick. And it's also a pseudo-diggy counter to sa mga wild charge. Kasi after wild charge, as long as di ka mahuli, or kapag meron kang purify, pwede mong i-reset yung team mo. Okay, so para sa'yo, mas pabor ka na pinili nila yung Faramis imbes doon sa Angela. Yes. Na mas maganda para sa buong lineup at saka yung mga kulang pa sa lineup ng Minana Evos. Alright. Wow. We are now entering game number 2. The draft is finished. Again, thank you for tuning in to MPL Philippines Season 12. Pangalawang araw lang po ng ating unang linggo. There they are. Smart Omega versus Minana Evos. Game number 2. Womi, any thoughts after the draft? Ang gusto ko lang makita dito ay yung team fights na pagkahaba-haba na naman. Alam naman natin pag lumabas ang mga Netherrealm ay talagang tumatagal ang mga laban. At may Valentina sa kabila. Kaya paborito ito ng ating mga viewers dahil yung team fight natin doble tagal. Here we are! Game number 2! MPL Arena! Mag-ingay kayo kung para sa inyo mananalo dito ang Omega! Mag-ingay naman dito ang mga fans ng Minana Evos! Alright! Umpisan na natin ang laban. Purple buff, mukhang hahanapin lamang ng Omega. Si Chakno naman ngayon, yung Giants Barrier na maaga-aga. Pero level 2 kasi siya eh. So meron siyang power nature dito, meron ding Guardians Barrier. Madadali ng konti si Boyd AR while Antoryu took out the Little Wonder. So this means mas mataas sa kanyang golden XP. Pero hindi pa naman nakaka-invade
ang Smart Omega rito. So, in the turtle, para sa level 4 si Boyet, pati na rin si Andorio. New era talaga nakita natin dito in terms of the hero picks. Isipin mo, wala tayong masyado nakitang Bruno going into Season 12. Pero ngayon, first 2 days, mga 3-4 laro na nakita natin dito ang Bruno. Parang ito yung yung kaklase mong biglang pogi pagkatapos ng summer break. Oo. Yung hindi Yung ba yung nangyari sa'yo? parang Nag-glow up. Nag-glow up. nangyari sa'yo? Bakit parang pagbalik mo, ikaw na yung crush ng bayan? Nakahanap na ng skincare, tumangkad. Tuwangkad. Puti yung ngipin, Puti yung patay ngipin. na. Tapos yung posture, hindi na kuba. Oy, by the way, laking tulong ng posture na maganda. So kung lagi kang kuba, try mong umupo ng matino. Minsan nakakapogi yun. Minsan lang naman. Straight on your back, straight on your back. No assurance. At saka good for your health din. Totoo ba? Oo, importante yun. Uy, teka lang, ang sakit naman nun. Goyong. Goyong, delikado. Sinampal ng ano ba? bagya. Chakno na awa. Sinampal, Boyet! pero buhay. Uy, nakuha. Ninakaw! What a Grabe play. naman. Alam mo, ito yung mga tipo na sobrang bilis na mga pangyayari na kahit saan ka tumingin, mapa left or right, parang may ganap. Oh, at saka pinag-usapan naman natin yun bago nag-umpisa yung laban na to, yung game 1 pa lang. Actually, going into game number 1 na abot sa point na yung laban na to, ang dami mangyayari sa buong mapa. Yeah. Mid lane, habang may nagta-turtle, may laban na nangyayari, muntika doon nahuli si Tomek, si Goyong. Pero pagkatapos ng lahat, sabi ni Boyd, hindi, sa akin na lang yung turtle. Yeah. And again, napakita natin kanina, good talaga ang jungle matchup ng Joy at ang versus the Martis. Kaya meron siyang capability to just steal the turtle away from Omega kasi meron din siyang form of CCM unity. And wala rin kasi yung Grok nung time na yun. Busy siyang magpapogi sa heart ni Goyong AR. Oo, tsaka ang ganda din ng Joy ngayon in terms of damage kapag umabot na, I think, after ng first item pa lang, may spike agad. Basta Yeah. perfect rhythm. Yun yung laging prerequisite sa Joy. Pagka hindi perfect rhythm, baka nagtataka bakit pag ako nagjo-Joy parang ang hina ng damage? May Kailangan difference. kasi perfecto May difference yun kapag na-hit mo yung beats on time, yung 3 beats, almost double the damage yung ultimate. Oo, pero teka lang, ito Max, delikado ata. Nagamit niya ang kanyang NetherRealm na ninakaw. Pero si Chakno ngayon ang mag-i-engage para sa Omega. That's a first blood na mapupunta sa barangay. Ito na naman si Atoy R, ang ganda ng rotation niya, pero si Boyet, may makuha ba siya? Wala. Now, Smart Omega, binibilisan nila yung takbo ng lawan. Grabe naman! Mula sa gitna, pababa, nahanap nila si Domeng at si Brusco naman ata ang isusunod at kinailangan na mag-flicker palayo. Ito na nga si Boyet, gumaganti na with the rhythm of joy at makakakuha siya ng isa. That's Antonio going down at habang nangyayari ang lahat, nakaisa ang gold standard na Torre. Unlike game number 1, Smart Omega, alam nila may kalakasan yung lineup nila ngayon. They have the Bruno on the bottom lane and napunish si Goyong kanina sa may middle lane kasi nagbibilang ng spell itong Smart Omega and alam ni Chaknu, wala pang purify yung Paramis at that point. After taking down the Paramis, immediately transitioning towards the bottom lane para matulungan nila yung Bruno. Kailangan mag-ingat dito. Minana Evos, still getting it. So, easy movements pa rin para sa Minana Evos, pero kailangan pa rin nila mag-ingat dun sa agresibong galaw ng Omega. Kasi feeling ko rin na yung Omega, dahil nag-switch lanes dun sila, ang bilis pumunta ni Kelro dun sa taas, wala nang Torre dun sa baba. Sabi nila, okay lang, pangalawang turtle lang naman yun, lamang naman yung gold laner natin, at gagawa naman natin yung condition na ay nakaka-farm si Kelra. Ito yung classic gold lane swap kapag pangatlo na yung turtle. Yung kapag wala sa side mo yung turtle, dun ka dapat lilipat. Kapag nasa side mo yung turtle, kailangan mo lumipat na lane. Oo, pero grabe yung burst damage. Goyong, mukhang NetherRealm ang liligtas sa kanya. Kelra, mabagsak na ata. In the knockup will take him down. Makakakuha ang Paramis ng isa. Magandang basa galing sa Minana Evos Midnight. Parang napasama ulit yung Guardians Barrier. Parang may sumpa. May kota yung Grok ngayon. May isang masamang Guardians Barrier. May something sa Guardians Barrier sa araw na to. Pero so far, still smooth sailing for both teams. 800 lamang ang kalamangan ng Omega. Andorio ngayon ay medyo sabihin na natin hindi siya nakapag-snowball bilang isang Martis. Pero okay lang naman yun as long as makahanap ka ng isang magandang teamfight kung saan makaka-decimate ka ng tuloy-tuloy. Meanwhile, Boyet is having a great game. 101, that's 100% kill participation para sa low kill score game natin. Seal play. Oh, Lansu. Gitna. Lang ata makuha dito ang Barangay Omega unless magpo-force sila. Oh, grabe, umikot na sila bilang limang full squad ang mga rotation dito. Yeah. At dahil doon, may konting espasyo ang Minana Evos para makapush sa taas. Parang Ito yung, delikado uy, ata grabe. ang pwesto ni Dominic dito. Pero yung stun ay tatama.
Brusco with a counter set at nahanap nila si Kelra. Jackto ngayon in trouble at makakapag-flicker naman palayo pero grabe naman yun ang counter set mula kay Brusco. Parehas malupit yung row, yung Guardian's Barrier, naka-align kung saan nakalagay yung BMI. Kaya sure sila naaabutan nila yung Claude and nandun yung wild charge. Pero nakaabang din kasi si Brusco AR with a jump. Ala, si Andorio ay nakulong sa pagong. Pero bago siya mawala, ay hindi pa nga siya nawawala. Nakuha pa rin niya ang turtle. Nakasalba doon si Andorio, nakuha niya yung turtle. Pero Minana Evos, 2 games in a row now, nakita natin, grabe sila maglaro pag nag-spawn na yung turtle, yung mga ginagawa nila sa mapa para ma-set up nila yung sarili nila for success. Yeah. 1-1 na sila ni Boyet. Nakanakaw ka isa, ako din nakanakaw na isa. Naka-asi tayo sa isa't isa. Natapos man ang laban na yon ay nagkakainitan pa rin dito sa may bandang ibaba. Brusco AR sumabog with a double jab combo. Ang sakit mo manapaka, Toy R. Grabe, parang may galit. Parang sabi niya, uy, dito mamaya talon. Oh, ikaw, ito yung ano sabi mo kanina? Ay, ganyan talaga. Double jab, double TP. Bagong combo ng Pakito. Bagong Pakito combo nga pala. 2-2, recall. Para kay Ryota, 4 yung skill ng Pakito. Yung mga suntok, tas yung recall niya, nilakihan din. Hindi lang 1-2 punch, 1-2 recall. 1-2 recall. Yun nga yung mas masakit eh. Di ba parang pagka sa mga fighting games, yung after mo pagsasapak-sapakin minsan may patont-tont ka pa eh, bago mo bigyan ng final punch. Okay, tignan naman natin dito sa bottom lane. Minana Eva sabi nila, sige magpupush na lang tayo dito kasi alam natin ang Omega nakapwesto somewhere in the mid, somewhere in the top lane. And there you go, it's tower trades all across the map. Nakabuo na ng Holy Crystal dito si Boyet. May play! Nagamit na nga dito ang Electrifying Beats pero Netherrealm nagamit na rin ng Omega. Half HP on Lanzo AR! Naabutan ng bola! Hindi pa siya nakakatakbo, may sumusunod na sa kanya. At ayan na naman ang Guardian's Barrier. Pinigilan lang naman maglakad palayo. Sobrang bilis ng reaction doon ni Atomax. Pagkatalon, not really giving Minana Evils a chance to engage. Nakakasaka agad yung Netherrealm na nanakaw niya dito kay Goyong AR. And ito yung ito yung mahirap for Minana Evils. Kahit sabihin natin meron silang reset tool, that is also true with Omega kasi nga hawak nila yung Valentina. Back and forth na naman ang nakita natin. Spawn na ang Lord mo kung may onting lamang ang Omega. Pero Minana Evos, ang tanong natin ngayon is sapat na ba ang damage ni Domeng at saka ni Boyet? Titingnan natin yung damage nila at kung okay na para matumban nila ang mga miyembro ng Omega. Lord ngayon, hinila lamang panandalian ng Minana. Nasa taas si Ryota at mukhang gagamitin niya ang kanyang Pakito para makapag-split push. Kaya naman dahil napakabilis din yan tumakbo pabalik ng Lord. At ngayon, hahawakan naman ni Lanzo AR ang Lord na to. This is just a level 1 Lord. Grabe yung pwesto din ng Omega. Conceal play. Jackno looking for the setup. Si Lanzo ata ang hanap. Wild charge na gamit tapos sinarado ang pinto. May gagawin kasi sila at si Jackno ngayon ay papasok na rin. Counter set! Yung pintuan, yung wall na wala. Miss timing doon sa kanyang ulti at dahil dyan si Kelra makakaisa at make that 2 dahil dalawa mawawala para sa Minana. Na-bait man! May pader pa kasi tapos biglang nawala. Dito naman sa gitna si Ryota! Tapos ito pa, nahuli din. And that's going to be a kill for Minana. Pero ang Lord ngayon, sisimulan pa rin ng Omega. Midnight, I think you'll agree with me on this. Parang hindi miss timing. Unfortunate timing eh. Ang ganda na sana yung iniisip ni Brusco na wala lang talaga yung pader. Ang sakit. Andun yung outplay sana. Oo. Kaso dinaan siya sa mechanics ng game. May duration lang yung pader. And also yung positioning ni Ryota sa may top lane. That was not him trying to 1v1 against the Claude. That was him making sure na, hoy, Domeng, dito ka lang. Tayo mag 1v1. And sabi ng Omega, kapag wala yung Claude ng Minana Evos, talaga mag-engage tayo. Wala tayong pakialam kung pasukin tayo nung Joy, kung pasukin tayo ng Kufra at nung Paramis, kasi meron tayong Bruno. And yung Minana Evos at that time, wala yung Claude sa teamfight na yun. Grabe, na-Looney Tunes si Brusco dun eh. Alam niyo sa Looney Tunes, yung may peking pader. Oo. Tatakbo dun si Wiley Coyote. Akala niya, uy, Pero baliktad eh, lumusot eh. Sayang, ano sana yon? Top 1 play sana yun. Yung top, mapupunta yun sa highlight reel pagkatapos ng linggo na to. But now, because of that, Omega ang lamang. What else can they do here para mabawasan pa ang mga resources ng Minana Evos? Okay, kailangan na natin pag-usapan ano yung mga kondisyon na kailangan. Nahuli nga nila sa 2v1 at si Ryota at tayo mababurst down. Makakapag-jump palayo pero hindi sapat ang kanyang buhay. Makakakuha ng isa ang Minana Evos.
Yeah, they need to, speaking about conditions though, they need to be able to get a lot of these kills for the side of Minana Evos kasi hindi sila pwede din lumaban straight up teamfight. Kasi nga, again, may coverage din with the Netherrealm na ninanakaw ni Etomax. Ang daming frontliners din ng Smart Omega. Number 1, nandyan si Chaknoon, si Andoryu, and si Ryota with the damage output as well from the Bakito. Ang downside kasi ng Minana Evos is ang frontliner nila is just a Fredrin. Si Kupro at si Joy, nag-ahanap na ng entry points eh. Kaya yung 5v5 straight up engagement, hindi gana sa kanila. Kailangan nila makahanap ng mga constant pick-offs para hindi rin sila napapunish ng Netherrealm na pwedeng ang gamitin ni Etomax. Okay, so Minana Evos, hanapin yung pick-off. Huwag masyadong maghanap ng full-on team fights. Kung gagawin nyo yun, mag-ingat na lang talaga kayo sa ultimate ng Faramis na kunin ng Valentina ni Etomax. 60 seconds, a minute, bago mag-spawn ang Lord. Susubukan ba ng Minana Evos dito mag-full contest o mag-split push na lang? Actually, iniisip ko nga, mas okay kung hintayin na lang ang Luminous Lord. Masyadong malaking risk kasi kung 40 seconds na lamang ay magkakaroon ka pa ng team fight. Yun yung mga tipo na pag may namatay na isa sa inyo, ang laking dagok para sa upcoming Lord. At this point, yung mga dead timer kasi mga nasa 30 seconds, 40 seconds, aabot naman pero Parang hindi late maganda ka sa i-risk. pwesto. Exactly. So yung mga magagaling na teams, well, yung buong Pilipinas, sinasabi nila na, guys, wala nang kaklash, wala nang team fight para may insurance tayo na 5v5 yung laban sa Lord. Classic na disiplinado na laro dito sa Pinas ang makita natin at kailangan ipakita ng dalawang koponan para makuha nila yung Lord na to. Second Lord of the game lamang pa rin ang Smart Omega. Kita nyo naman yung mga ginagawa ni Ryota sa pagbigay ng space sa mapa, split push ng split push. Meanwhile, dahil oy, sandali. Wait lang. Oy, naghahanap pero si Andoryu ang sasagot. Ang Lanzo ngayon ay itoton si Andoryu pero may Mortal Coil eh. Bakit? Ang lupit nung nung assure ni Andoryu, parang, uy, buyo na yan. Buyo na yan. Kita ko kayo. Paano yung ginagawa yan? At ngayon, lamang pa rin. Ang Omega, umpisa na yung Lord pero grabe si Kellner, frontline din talaga. Si Ryota na naman, 1v1 sila na doming AR. Kailangan niya mag-ingat dito kapag nanakap siya yung end nung BMI. Makukombo ka talaga ng Pakito. Masakit din yun. At this point, no, ang taas na rin ang damage ng isang Pakito. Full team fight. Retry battle. Wala pang pick-off ang mangyayari. Gusto ng Omega at alam nila na hindi pwede sila ma-pick-off. Pero marireset yung Lord. Napakagandang Guardians Barrier. Well, hindi pala napakaganda. Napakasamang Guardians Barrier. Yun yung parang sa kapilitang reset ang tawag ko. Lumagpas sa kota. Lumagpas sa kota. Si Chaknu. Pero hindi rin kasi nila kita yung Joy at that time, so medyo mahirap din. Kasi nakakatakot din for Kelra. And actually patay na rin kay Andoryu kasi kayang-kaya nakawa yan ni Boyet. Chaknu. Naka-power of nature. Mukhang makaka-survive naman at makakapag-regen pa. Pero ito na nga ang Lord, Brusco. Sinubukan hanapin si Andoryu, pero ngangalati pa rin ang buhay ng Lord. Chaknu, still alive, still looking for that opportunity. Grabe si Ryota, nagpo-push pa rin at yung space, napapareact yung Minana Evos. Kitang-kita mo, kada pagkita ni Ryota sa mapa at mag-push, gagalaw yung Minana Evos. Oy, consider Chaknu? Wala. Nanakot lang. Welcome sa Filipino Lord Dance. Ganito sa Pilipinas. Takutan. Gusto nila sure. Gusto nila may insurance na, guys, kailangan atin yung retry. Hindi na nakap ni Lanzo, hindi na control ni Lanzo doon si Chaknu. So ngayon, mapupunta naman sa kamay ng Minana Evos. Ito yung classic na Pinoy Lord Dance talaga. Lanzo! Lanzo, nahanap doon sa likod si Brusco. May Andoryong hindi makaalis pero nakapag-Mortal Coil sa steal. Blazing Duet, manggagaling dito kay Doming pero yung makakancel din yun at pinagtatapak na nga dito ni Ryota. Pero 1-for-1 naman ang sagutan. Buhay pa rin si Kelra. Si Lanzo ngayon ang isusunod nila. Double kill para kay Atoy Army. At gusto pa niya ng pangatlo pero sabi niya, teka lang, titipihan na lang kita. Atoy Army 1-2 tipin. Ginawa na naman yung combo na yon at Omega ang nakakuha ng Lord. Hindi na nakarate. Grabe yung control ng Smart Omega sa frontline. Ang ganda sana ng talon na ginawa ng Minana Evos doon sa may bottom side of the Lord. Ang sakit! Oh my goodness! Ang sakit ng bola ni Kelra! Ang sakit ng bola ni Kelra! Tatapusin na ata nila to! 2-0 ang pangako! At ayan na nga, tinupad!